Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2023 American superhero film na pinamagatang Guardians of the Galaxy Volume 3. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagbukas ang eksena sa mga cute na baby raccoon, masayang naglalaro sa kanilang selda, gayunpaman nag-ambala sila nang dumating ang nakakatakot na figura ng High Evolutionary. Fast forward sa kasalukuyan, pinakilala tayo sa bawat miyembro ng Guardians of Galaxy na si Peter, Rocket, Groot, Nebula, Mantis, Drax, Kraglin, at si Cosmo the Space Dog. Pansamantala silang nanuluyan sa tinatawag na Nowhere, kung saan dito nila tinatag ang kanilang himpilan. Si Peter ay palaging naglalasing dahil sa balisa ng pagkawala ng minamahal niyang si Gamora. Sa parehong sandali naman, naging mainit ang tensyon sa pagitan ni Cosmo at Kraglin habang sila ay nagtotunggalian gamit ang kanilang telekinetic skills. Determinado si Kraglin na ma-master ang paggamit ng Yaka Arrow, ngunit bigo pa rin siyang magawa at aksidente niya pang tinamaan si Nebula sa dibdib. Habang ang buong grupo ay masayang kumakain, si Adam Warlock ay nagmamadaling nagtungo sa lugar ng Nowhere sa napakabilis na paglipad at kalaunan bumulusok siya direkta kay Rocket na nagudyok sa ibang Guardian para umaksyon. Unang inatake ni Nebula si Adam ngunit napagtanto nito na hindi basta ordinaryong kalaban si Adam dahil madali lang siya nitong binalibag at tinapon. Tumalon si Groot mula sa itaas sabay pinulaputan niya si Adam, ngunit si Adam ay lumipad pa itaas at pagkatapos kinaladkad si Groot sa mga gusali, saka pinutol ang kanyang ulo. Sinubukan ni Kraglin gamitin ang kanyang arrow pero sa kanyang takot ay nagtago muli siya. Pinuntahan ni Adam si Rocket para dakpin, pagkatapos binali niya ang kamay ni Mantis. Dumating si Peter at nagawa niyang maitaboy si Adam palabas at nagharap sila ni Drax sa isang labanan. Sa kasamaang palad si Rocket ay lubhang nasugatan, habang si Drax naman ay tila wala ring binatbat kay Adam. Patuloy na binugbog ni Adam si Drax, mabuti biglang sinaksak siya ni Nebula mula sa likuran. Sinubukang gamitin ni Peter ang medpacks kay Rocket ngunit hindi rin ito gumana na muntik pang ikamatay ni Rocket hanggang sa sinabi ni Nebula na tanggalin ang medpacks. Samantala si Adam naman ay nagawang makatakas. Sa gitna ng delikadong sitwasyon, agad nilang dinala si Rocket sa medical facility para gamutin. Habang ginagamot nila si Rocket, muling bumalik sa alaala ni Rocket noong siya ay ini-eksperimentahan pa ng High Evolutionary. Pinangalanan nila siyang 89P13 at pagkatapos itinapon nila siya sa selda kasama ang 3 pang hayop. Sila ay mga mechanical modified animal test subject din. Isang otter na may robotic arm, isang walrus na may gulong sa paa, at isang rabbit na may mga bakal na paa ng gagamba. Ang mga hayop na ito ay mababait at pinaginhawa nila ang kalungkutan ni Rocket. Balik sa Guardians, nadiskubre ng mga ito ang nakakamatay na sikreto. Si Rocket ay may kill switch na nakatanim sa kanya na maaaring sumabog kung susubukan nilang magtangka ng anumang uri ng operasyon. Nahinuha din nila na marahil ipinadala si Adam para kunin siya. Sa paglalim pa ng kanilang pananaliksik, nalaman nila na mayroong paski na makakapagpatanggal sa kill switch at makukuha lang ito sa Orgo Corp, ang korporasyon na responsable sa pagdurusa ni Rocket. Di na sila nagaksaya pa ng oras at agad na sinimulan ang kanilang mapanganib na paglalakbay patungong Orgo Corp upang mailigtas ang minamahal nilang kaibigan. Samantala, sa Red Lab ng Counter-Earth, ipinakita ang High Evolutionary na nakipagpulong kay Ayesha at Adam. Galit na galit ang High Evolutionary dahil sa nabigo si Adam sa misyon na makuha si Rocket, kaya siya ay pinarusahan. Nagmakaawa si Ayesha na itigil na ang pagpapahirap sa kanyang anak. Nakarating na nga ang Guardians sa Orgoscope, ang lokasyon ng Orgo Core HQ. Habang naghahanda, ikinwento ni Peter kay Mantis kung paano siya noon nakidnap ng mga Ravagers sa Earth. Pagkatapos sinimulan na nila ang kanilang misyon at tagumpay na nakalusot sa una at ikalawang plasma security shield. Ngunit pagkarating sa ikatlo, ang kanilang spaceship ay nagmalfunction. Nagulat na lang sila nang pinalibutan sila ng spaceship ng mga Ravagers na pinangunahan ni Stacker. Pumasok na ang mga Ravagers tungo sa portal, at kasama din nila ang alternate na si Gamora, na palihim palang nakipag-communicate kay Nebula. Gayunpaman si Peter ay sobrang nabigla nang makita si Gamora. Isa-isa silang binigyan ni Stacker ng spacesuit at sinabing kailangan nilang iwasan ang mga Orgo sentries habang kukunin nila ang record information ni Rocket. Ngunit kapag nahuli sila, isa tong malaking problema.
Inatasan niya si Gamora na pangunahan ang grupo, at niliwanag nito na hindi nila sila maaaring tulungan kapag nahuli sila. Lumipat muli ang eksena sa isang flashback, kung saan nalaman natin kung bakit ganun na lamang kahalaga si Rocket sa High Evolutionary. Ito ay dahil sa pambihira nitong katalinuhan kumpara sa iba pang mga hayop. Si Rocket ay naging saksi rin sa paglikha ng Counter-Earth na ginawa ng High Evolutionary sa matagumpay nitong eksperimento. Pinakita niya kay Rocket ang makina na idinisenyo para mapabilis ang ebolusyon ng isang hayop. Ngunit ang prosesong ito ay may kakulangan dahil ang mga hayop ay nagiging bayolente. Subalit nagbigay si Rocket ng pahayag na ikinagulat ng bawat isa, lalong-lalo na ang High Evolutionary. Mabilis niyang na-identify ang depekto ng mga proseso kaugnay sa protina at organismo na ginamit nila. Natahimik ang buong silid, nagtataka kung paano ito nalaman ni Rocket at naresolba ang problema sa ilang segundo lang. Balik ang eksena sa Guardians, na ngayon ay naging Power Rangers, ay bumaba na sa Orgoscope. Sinubukan ni Peter kausapin si Gamora ng mataimtim, ngunit sinabi ni Gamora na hindi na siya yung dating Gamora na minahal ni Peter. Lingid sa kaalaman ni Peter na narinig palang lahat ng kasamahan ang pinag-uusapan nila, kaya nauwi ito sa tawanan at kulitan. Pagkatapos nabuksan na nga ni Nebula ang kanilang dadaanan at pumasok na silang lahat. Sa loob, naalarma ang tagabantay sa nangyaring butas daw sa dingding, kaya pinasuri niya ito sa mga Orgo sentries sa pangunguna ni Master Karja. Tinago ng Guardians ang kanilang spacesuit at sa ilang sandali, pumasok na ang grupo ni Master Karja. Ngunit nagpanggap ang mga Guardians na mga trabahador at napaniwala naman si Karja sa kanilang mga sinabi. Naghiwalay sila sa dalawang grupo kung saan si Peter, Nebula at Gamora ay nakatoka para kunin ang records ni Rocket, habang si Drax at Mantis naman ay hahanapin ang exit na pwede nilang takasan mamaya. Nasalubong ng tatlo ang empleyado ng Orgo na si Ura, at binantaan ito ni Gamora na dalhin sila sa mga records. Nang tagumpay silang makuha ang records ni Rocket, biglang nag-alarma ang buong Orgo, sabay pinalibutan sila ng mga Orgo sentries. Kinuha ni Gamora si Ura bilang hostage. Samantala, si Drax at Mantis naman ay nakipaglaban sa mga Orgo Sent. Kinumbinsin ni Peter si Ura na tulungan silang ma-access ang Orgo systems, at pagkatapos inactivate nito ang artificial gravity dahilan para lumutang ang lahat ng Orgo sentries. I'm Groot? Bumalik ang eksena sa memorya ni Rocket kasama ang kaibigan nitong hayop. Pinag-uusapan nila ang kanilang pangarap na kalayaan, at pinili din ang kani-kanilang mga pangalan. Pinangalanan ng Otter ang kanyang sarili bilang Lyla, ang Walrus naman ay si Tiffs, at ang Rabbit ay pinili ang pangalang Floor. Sa pagkahumaling sa lumilipad na rocket sa kalangitan, pinangalanan ng ating bida ang kanyang sarili bilang Rocket. Sinuri ng mga Guardians ang records ni Rocket, at nadiskubre ang nakakaawang karanasan ni Rocket sa kamay ng High Evolutionary. Gayunpaman ang passkey na hinahanap nila ay nawawala. Ito pala ay binura na, ngunit kalaunan na pagtanto nila na ito ay nakatanim pa rin sa memorya ni Teal. Dahil dito nagmadali si Peter na hanapin at dakpin si Teal, ngunit hindi sumang-ayon si Gamora sa plano. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay natigil ng pinaalala ni Nebula na si Rocket ay parte pa rin ng kanilang pamilya, at gagawin nila ang lahat para sa kanya. Balik sa Orgo Corp, nahuli ni Ayesha at Adam ang isang Ravager kasama ang alaga nito. Nang utusan ni Ayesha si Adam na pahirapan ang Ravager upang mapilitan itong aminin ang kinaroroonan ng Guardian, ngunit ang ganggang na si Adam ay napatay ang Ravager. Dahil dito pinagalitan siya ng kanyang ina, ngunit ilang sandali, narinig nila ang tunog ng radio transmission mula kay Gamora, at sinabi nito ang kanyang coordinates kung saan nila siya kukunin, dahilan upang malaman ni Ayesha at Adam ang susunod na destinasyon ng mga Guardians. Sa isa na namang malungkot na nakaraan ni Rocket, nasaksihan nating kinakaladkad ng High Evolutionary si Rocket para obserbahan ang kanyang makabagong eksperimento, at nais nitong malaman mula kay Rocket ang kanyang suhestyon kaugnay sa protina ng mga hayop upang makagawa sila ng mas perpektong nilalang. Kalaunan nakarating na nga ang Guardians sa Counter-Earth, ang mundong nilikha ng High Evolutionary na pinananahanan ng mga humanoid animal creatures. Dahil sa kakulitan ni Drax, binato niya ng bola ang batang nilalang na gusto lamang makipaglaro sa kanya, dahilan para ang residente ay magalit sa kanilang grupo. Biglang naging higante si Groot upang matakot ang mga nilalang. Pagkatapos sinabi ni Peter sa babaeng paniki na wala silang intensyong manakit, kaya pinayagan sila nito na patuloyin sa kanilang tahanan.
Doon, sinabi ng mga ito ang impormasyon patungkol sa lokasyon ng High Evolutionary. Pagkatapos pinahiram din sila ng sasakyan at magkasamang pumunta si Nebula, Peter at Groot sa istasyon ng High Evolutionary. Sinalubong sila ng dalawang robotic animal guard, ngunit si Peter at Groot lang ang pinapasok dahil kinokonsidera ng dalawang gwardya ang kamay ni Nebula na isang armas. Bumalik muli ang eksena sa alaala ni Rocket, kung saan nagplano itong tumakas kasama ang mga kaibigan. Nang magyakapan sila ni Lylla, bigla itong binaril ng High Evolutionary. Nabalot ng matinding kalungkutan at poot si Rocket, kaya inatake niya ng walang humpay ang High Evolutionary. Nang dumating ang dalawang tauhan, nagawa ni Rocket mapatay sila, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan si Tiffs at Floor na lalong nagpadalamhati kay Rocket. Gayunpaman pinagpatuloy pa rin ni Rocket ang pagtakas sakay ng spaceship. Balik sa Counter-Earth, inutusan ng High Evolutionary si Warpig na magtungo sa spaceship ng Guardian upang kunin si Rocket. Gayunpaman dumating si Adam at pinigilan niya ang Warpig sa pagkuha kay Rockets. Kinumpronta ni Peter ang High Evolutionary sa malupit na aksyon nito. Pinahayag naman ng High Evolutionary sa kanila ang kanyang plano na wawasakin nito ang Counter-Earth at magsisimula ng panibago. Bumalik si Adam sa kanyang ina. Sa kasamaang palad ay huli na ang lahat ng sumabog ang spaceship nito. Sa gitna ng kaguluhan, nakipaglaban si Peter at Groot para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos tumalon sila mula sa spaceship kasama si Teal. Tagumpay silang makuha ang passkey mula sa utak ni Teal, at habang ang planeta ay malapit ng sumabog ng tuluyan, mabuti na lang dumating si Gamora sa saktong oras dala ang spaceship. Samantala si Mantis, Drax at Nebula ay tumalon sa spaceship ng High Evolutionary sa pag-aakalang nandito pa rin sina Peter at Groot. Nagmamadaling ginamit ni Peter ang passkey upang mailigtas si Rocket. Si Rocket naman sa kabilang banda ay natagpuan ang sarili sa maliwanag na lugar at binati siya ni Lylla, Thief, at Floor na para bang iniimbitahan nila si Rocket pumunta sa kabilang buhay. Samantala si Peter naman ay nagmamakaawang sana gumising na si Rocket, ngunit malungkot na sinabi ni Gamora na tanggapin na ni Peter ang katotohanan. Si Rocket nga ay nakahanda ng sumama sa kabilang buhay, pero pinigil siya ni Lylla na sinasabing mayroon pa siyang layunin sa mundo. Pagkatapos nakatanggap sila ng tawag mula kay Nebula, si Nebula, kasama si Drax at Mantis ay napunta sa lugar ng mga batang ikinulong ng High Evolutionary para sa panibago nitong eksperimento. Narinig nila ang boses ni Rocket sa radyo, at napaginhawa ng malaman na si Rocket ay gumaling na. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay natigil, nang ang High Evolutionary ay hinuli sila at binyantaan nito si Peter habang kausap sa walkie-talkie. Nangako si Peter na sasagipin nito ang tatlo, at pagkatapos humingi siya ng tulong kay Kraglin. Ikinulong ang tatlo kasama ng mga bata. Naging makulit naman at nakikipaglaro si Drax sa mga bata. Sa parehong sandali, si Kraglin ay sinimulan ng imaneho ang Nowhere sa kalawakan, tungo sa spaceship ng High Evolutionary para sa mainit na komprontasyon. Sa kabilang banda si Mantis, Drax at Nebula naman ay pinalibutan ng tatlong halimaw na tinatawag na Abilisk. Samantala, ang syudad ng Nowhere ay nilusob ng mga sundalo ng High Evolutionary at sinira nito ang ilang mga gusali. Kalaunan na pagtanto ni Mantis na ang mga halimaw na ito ay hindi kumakain ng mga nilalang, kundi mga baterya, at kinaibigan niya ang mga ito sa pamamagitan ng taglay niyang abilidad. Balik sa Nowhere, malungkot na pinagmamasdan ni Kraglin ang mga kasamahan na unti-unting inuubos ng mga kalaban. Dahil dito, nagkaroon siya ng pangitain ng dati niyang mentor na si Yondu, na nagudyok sa kanya para tuluyang ma-master nito ang paggamit ng Yaka Arrow. Samantala si Cosmo, ang space dog na may telekinetic powers, ay tumayo para protektahan ang kanyang master, sa pamamagitan ng pagkontrol sa dalawang pader sabay dinurog niya ito sa kalaban. Balik sa High Evolutionary, isang pag-aalsa ang naganap dahil sa walang humpay na pag-atake sa kanila ng mga Guardians, kaya tinutukan nila ng baril ang kanilang leader, at nagutos ng pag-atras. Ngunit ganito naman ang tugon ng High Evolutionary. Sobrang pagkawasak ang dinulot nito sa buong spaceship ng High Evolutionary. Ngunit ang mga Guardians ay sama-samang tumayo, nakahandang sagipin ang bawat bihag sa loob.
I'm done running. Pagkatapos nagmadali ang mga Guardians na pakawalan ang mga bihag na bata at dinala sa spaceship ng Nowhere. Si Nebula, sa tulong ng kanyang kapangyarihan, ay minaniobra ang spaceship ng High Evolutionary na makalapit sa Nowhere at sinuportahan din ito ng telekinetic powers ni Cosmo. Si Adam ay sinagip din ni Groot, kaya nagpasalamat siya dahil sa kabila ng ginawa niya kay Groot noong una, niligtas pa rin siya nito. Nang mailipat na lahat ng mga bata sa Nowhere, nagtaka si Peter kung bakit wala pa si Rocket. Si Rocket pala, dala ng malungkot na alaala ng nakaraan, ay napadpad sa kulungan na puno ng mga hayop, kabilang ang mga kauri niyang raccoons. Sa pagkalula sa kanyang emosyon, pinakawalan niya rin ang mga ito. Ngunit sa ilang sandali, biglang dumating ang High Evolutionary at walang awa siyang binugbog. You freakish little monster! Raccoon. What you did to me? Sa huli, pinili ni Rocket na wag siyang patayin, sa halip ay iwan siya sa kapahamakan. Pinakawalan ni Rocket lahat ng mga hayop. Sa kabilang banda, si Cosmo ay halos sumuko na sa sobrang pagod, ngunit pinalakas ni Mantis ang loob niya sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Samantala si Peter sa kasamaang palad ay hindi nakaabot sa kanyang pagtalon, dahilan para siya ay maiwan at nanigas sa kalawakan. Bago pa magluksa ang buong Guardian, mabuti na lang dumating si Adam para iligtas si Peter. Masayang nagsama muli ang buong grupo at nagyakapan sa isa't isa kasama si Adam. Gayunpaman si Gamora ay masyadong KJ. Malungkot na namaalam si Peter kay Gamora na babalik na sa mga Ravager. Nagpasalamat din ito sa kanyang tulong. Nagpasya si Peter na bumalik sa kanyang mundo, at ang iba ay inihayag din ang kanilang mga planong gagawin. Hinirang ni Peter si Rocket bilang bagong susunod na leader ng Guardian. Sa malungkot na sandali, sinabi ni Groot sa unang pagkakataon, I love you guys. si Gamora ay nakabalik na nga sa kanyang pamilya na Ravager, at si Peter ay umuwi na rin sa Earth at nagkita silang muli ng kanyang lolo. Sa mid-credit scene, pinangunahan ni Rocket at Groot ang panibago nilang grupo kabilang si Adam Warlock at ang batang nagngangalang Phyla. Haharapin nila ang panibagong kalaban.